nakaraan. Matindi! Sinasabi ko na nga ba, ikaw yung nahanap. Habulin niyo! Kami! Kami! Bisa niyo! Pumunta! Tumigan kayo! Tubig! Tubig! Mayor, santay! Kailangan makita ng taong bayan yun. Dali! Kailangan maapulan natin ang apoy! Iwan sa loob! Ako rin pagdalanay! Ako pala dito! Pasok ka nyo! Susunog! Dali! Sige na siya! Asan? Sa isang abalang hapon sa Quiapo, isang katawan ang bumagsak sa gitna ng kalsada. Isang matandang lalaki na hindi kayang buhatin ng kanyang sariling lakas. Agad siyang nilapitan ng isang babae, si Marites. Mabilis ang kilos, walang tanong, agad siyang tumulong. Ngunit sa kanyang pagtulong, hindi niya inaasahan ang kanyang madidiskubre. Si Don Gustavo pala mismo ang natulungan niya, ang mismong mayor ng lungsod. Nagpasalamat si Don Gustavo, may bahid ng pagkabigla sa kanyang mata. Parang ngayon lang siya muling naramdaman bilang isang ordinaryong tao. Sa kabilang dako, isang lumang bangungot ang muling nabuhay. Habang tahimik na naglalakad si Tindeng, isang boses mula sa likuran ang bumasag sa katahimikan. Hampas lupa, si Pilar. Galit, matalim ang tingin. Agad siyang sumugod at hinabol si Tindeng na agad namang tumakbo sa takot. Ngunit hindi siya nakatakas. Tinawag ni Pilar ang kanyang mga tauhan. 1, 2, 3. Hinabol si Tindeng at walang awang inipit sa isang sulok. Pilit siyang pumapalag, pilit lumalaban, ngunit masyado silang malakas. Wala siyang nagawa. Napilitang sumama. Isang malinaw na paalala na sa Quiapo, hindi lahat ng takot ay mula sa krimen. Minsan, kapwa babae ang nagpapahirap sa babae. Ngunit sa gitna ng panggigipit, may apoy ding mas literal na sumiklab. Isang sunog ang naganap sa Quiapo. Nakarinig si Tanggol ng sigawan habang siya'y nasa paligid. Hindi siya nagtanong, hindi na nag-isip. Agad siyang kumilos. Pinangunahan niya ang evacuation, sumugod sa bahay-bahay, kinuha ang hose, tubig, kahit anong maaring makatulong. Hanggang may lumapit na babae, umiiyak, desperado. Naiwan po ang anak ko sa loob. At gaya ng isang tunay na lider, walang pag-aalinlangan, sumugod si Tanggol sa gitna ng nagliliyab na apoy. Sa loob, nakita niya ang 2 tao. Isang babae at lalaki. Maingat niyang inilabas ang mga ito kahit unti-unting nilalamon ng apoy ang kanilang paligid. Ngunit hindi pa natatapos ang laban. Isa pang babae ang sumigaw. Mas malala ang sitwasyon. Ang anak ko sanggol pa, naiwan sa loob. Lahat ay nag-atubili. Pero si Tanggol, muling sumabak. Pumasok siya kahit halos wala nang makita sa kapal ng usok. Mabigat ang hangin, masikip ang daan. Ngunit sa kanyang mga braso, bitbit niya ang sanggol, buhay. Lumalabas siya ng bahay, habol ang hininga, nangangalay ang katawan, pero ligtas ang bata. Sa mga sandaling iyon, hindi salita ang pinairal ni Tanggol, kundi aksyon. Sa gitna ng panganib, sa gitna ng apoy, sa gitna ng kaguluhan, nananatili siyang matatag. Hindi siya tulad ng iba na abala sa politika, sa paghihiganti, sa kapangyarihan. Ang kay Tanggol ay para sa tao, para sa bayan. At sa mga mata ng mga nakasaksi, mas lalong luminaw ang sagot. Ang tunay na leader ay hindi lang marunong magsalita, marunong sumugod, marunong magligtas, marunong magsakripisyo. Ano ang masasabi ninyo? Ibahagi ang inyong saloobin sa comment section at huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para hindi ninyo ma-miss ang susunod na kabanata ng Batang Quiapo. Maraming salamat sa inyong suporta. Hanggang sa muli nating pagkikita. God bless us all.